Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. May mga bagay sa buhay na hindi natin kayang ipaliwanag, mga damdaming tila sumasama sa atin, nagbibigay ng gabay o babala, kahit walang malinaw na dahilan. Minsan ba'y napaisip ka na, mayroong bang nagmamasid sa akin? May ilang hakbang na ba ako na itinulak ng isang hindi nakikitang kamay? Kung napapansin mo marahil ang presensya ng Espiritu Santo, isang makapangyarihang gabay sa ating buhay. Para kay Liza, isang simpleng ina mula sa bayan ng Laguna, ang araw na yon ay tila isang ordinaryong Lunes lang. Pagkatapos niyang ihatid ang kanyang anak sa eskwela, bumalik siya sa kanilang tahanan upang maghanda ng tanghalian. Subalit, nang siya'y papasok sa pintuan, biglang may sumagi sa kanyang isip, isang matinding pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang isang bulong sa kanyang pandinig, huwag kang magmadali. Pumirmi ka muna. Naguluhan si Liza. Wala namang espesyal sa kanyang paligid. Ngunit dahil sa kakaibang damdaming iyon, siya'y tumigil. Huminga siya ng malalim at muling tinanong ang sarili, ano ito? Sino ka? Bakit may pakiramdam akong hindi ko kayang ipaliwanag? Habang nakatayo siya sa harap ng kanilang pintuan, naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga gabay ng langit, ang mga anghel na nagbabantay sa bawat hakbang ng bawat isa. Espiritu Santo ba ito? Ang bulong niya sa sarili, halos hindi mapaniwalaan ang posibilidad. Sa kabila ng kanyang pagdududa, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ngunit ang araw na iyon ay naging simula ng mga pagbabago sa kanyang pananaw. Sa ganitong mga karanasan, marami sa atin ang nagsisimulang makaramdam ng presensya ng Espiritu Santo. Subalit, sino nga ba ang Espiritu Santo? Marami ang nagsasabi na siya ay isang di nakikitang gabay, isang misteryosong puwersa na nag-akay sa ating buhay. Pero hindi ba nakakapagtaka kung bakit tila napakaraming tao ang umaasa at sumasandig sa presensyang hindi naman nakikita? Tulad ng isang mabuting guro na tahimik na gumagabay sa kanyang estudyante, ang Espiritu Santo ay naroroon, nagbibigay ng direksyon at kalinga. Hindi tayo nag-isa, at kahit ano paman ang ating pinagdadaanan, naroroon siya, umaalalay. Sa mga oras na naguguluhan tayo, sa mga sandaling tila nawawala tayo sa landas, isang di maipaliwanag na lakas ang nag-akay sa atin, at madalas, ito ay ang Espiritu Santo. Nariyan siya sa ating mga katanungan, sa mga bulong ng ating konsensya, at sa mga pangarap na nagiging daan ng ating mga desisyon. Maaaring tahimik siya, subalit ang kanyang gabay ay makapangyarihan, at nararamdaman natin ito sa mga panahon ng pangangailangan. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, parang may presensya na nagbabantay, isang kamay na hindi natin nakikita ngunit malinaw na nararamdaman. Noong unang panahon, bago pa man likhain ang mundo, bumabalot sa lahat ang isang tahimik na kadiliman. Sa simula ng aklat ng Genesis, matutunghayan natin ang mga salitang ito. Ang mundo ay walang anyo at walang laman, at ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad sa ibabaw ng mga tubig. Isang malalim na imahe, puno ng misteryo at kapangyarihan. Dito nagsisimula ang presensya ng Espiritu Santo bilang tagapaglikha at tagapag-ayos ng lahat. Para kay Miguel, isang binata mula sa Batangas, ang kwentong ito mula sa Biblia ay laging may daladalang tanong. Isang araw, habang nagbabasa siya, bumangon sa kanyang isip ang isang simpleng tanong na tila bumibigat habang tumatagal. Kung ang Espiritu ng Diyos ang lumalakad sa mga tubig noon pa, ano ang ibig sabihin nito para sa akin ngayon? Naririto rin ba siya sa aking paligid? Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang pagninilay, bigla siyang nakaramdam ng isang di maipaliwanag na kapayapaan na bumalot sa kanyang silid. Parang may presensya sa paligid niya, tahimik ngunit tiyak na naroroon. Ang karanasang ito ang nagdala kay Miguel sa mas malalim na pag-isip, Espiritu Santo ba ito? Bagamat hindi pa niya ganap na naintindihan ang lahat, nagsimula siyang maramdaman na ang Espiritu Santo ay bahagi ng bawat pangyayari, bawat hangin, at bawat pintig ng kanyang puso. Ang kwentong iyon ay hindi natatapos sa simula lamang ng panahon. Ang Espiritu Santo ay palaging nariyan, tahimik na nagmamasid, handang gumabay, handang magbigay buhay sa bawat nilikha. Sa kanyang tahimik na paggalaw, nararamdaman natin siya, hindi lamang sa panahon ng kalungkutan, kundi pati sa bawat tagumpay at bawat pagkabigo. Siya ang gabay ng mundo, ang nakamasid mula sa itaas, ngunit nasa puso ng bawat isa sa atin.
Minsan, nang siya'y nasa dalampasigan, pinagmamasdan ni Miguel ang mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang. Sa bawat hampas ng tubig, tila naramdaman niya ang espiritu. Kung ang espiritu nga ay lumalakad sa ibabaw ng tubig noon, kasama rin ba siya ng bawat alon ngayon? Sa mga sandaling iyon, para bang narinig niya ang isang bulong, hindi sa kanyang pandinig, kundi sa kanyang puso, narito ako. Sa pagkilala ng Espiritu Santo bilang tagapaglikha, tagapagbantay, at tagapag-alaga ng mundo, naunawaan ni Miguel na ang Diyos ay hindi malayo. Naroon siya sa bawat bagay, sa bawat hininga, at sa bawat simpleng bagay na nakikita ng mata, ngunit hindi laging napapansin. Tahimik na naglalakbay ang Espiritu sa mga paligid natin, marahil isang bagay na hindi natin agad napapansin o nauunawaan. Ngunit, sa bawat panalangin, sa bawat pag-asa na ipinapahayag natin, siya ang dumirinig. Ang Espiritu Santo ay isang gabay, hindi lamang noong simula ng panahon, kundi sa bawat hakbang na tinatahak ng bawat isa sa atin. Ang presensyang iyon ang nagpapasidhi sa damdamin ni Miguel na magpatuloy, na alamin pa ang higit sa kung ano ang kayang unawain ng kanyang isipan. At habang nasa kanyang isipan ang Espiritu ng Diyos, bumabalik-balik sa kanya ang tanong, anong aba ang tunay na pagkakakilanlan ng Espiritu? Habang patuloy ang pagninilay ni Miguel, mas lumalim ang kanyang pananabik na malaman ang Espiritu Santo. Ang kanyang puso ay puno ng mga katanungan, mga tanong na tila hindi kayang sagutin ng simpleng pagninilay lamang. Sa gitna ng kanyang pagninilay sa likas na kagandahan ng paligid, biglang naalala ni Miguel ang kanyang ina na madalas magkwento sa kanya tungkol sa Trinidad. Ngunit, paano nga ba nila naintindihan ang isang Diyos na tatlo ang anyo, Ama, Anak, at Espiritu Santo? Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera sa kanilang bahay, lumapit si Miguel sa kanyang ina at nagtanong, Inay, paano po ba natin masasabing ang Espiritu Santo ay Diyos, tulad ng Ama at ng Anak? Hindi nagdalawang isip ang ina ni Miguel na sagutin ito, ngunit sa kanyang pagsisimula, makikita ang pag-ingat sa bawat salitang binibitawan niya. Anak, ang Espiritu Santo ay bahagi ng ating Diyos. Hindi siya naiba, kundi siya ay kabahagi ng Ama at ng Anak. Sila'y tatlong magkakaibang persona, ngunit isang Diyos lamang. Ang Espiritu Santo ay hindi isang simpleng lakas, kundi isang Diyos na nagnanais gabayan ang bawat isa sa atin. Ang simpleng paliwanag na iyon ay nagsilbing liwanag sa isip ni Miguel. Napagtanto niyang ang Espiritu Santo ay isang bahagi ng Diyos mismo, isang kaakibat sa makapangyarihang Trinidad. Ngunit bakit tila kakaunti ang nakakakilala sa kanya ng tunay? Ang Trinidad ay isang malalim na misteryo na nagbibigay paliwanag sa kung paanong ang Diyos ay lumikha, nagligtas, at patuloy na gumagabay sa atin ngayon. Sa mga susunod na araw, si Miguel ay mas nagkaroon ng masigasig na interes na basahin ang banal na kasulatan. Sa Ebanghelyo ni Mateo, natagpuan niya ang mga salitang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Kayo'y magpunta at gawing alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mateo 28:19. Isang malinaw na pagpapatotoo ng Trinidad, ang Espiritu Santo ay kahanay ng Ama at ng Anak, isang pagpapakita ng kanilang pagkakapantay-pantay at pagkakaisa. Hindi niya mapigilan ang sariling mamangha. Sa pagbanggit na ito ni Jesus, ipinakita niyang hindi lamang siya ang anak ng Diyos, kundi may tatlong persona ang ating Panginoon. Ngunit bakit tatlo? At bakit hindi lamang ang Ama na nag-iisa at makapangyarihan? Sa kanyang patuloy na pag-aaral, nabasa ni Miguel ang kwento ni Ananias at Safira sa Aklat ng Mga Gawa. Sila ay nag-alay ng pera sa mga alagad, ngunit sinubukang linlangin ang mga ito tungkol sa halaga ng kanilang pagbibigay. Ngunit, ang Apostol Pedro, sa pag-udyok ng Espiritu Santo, ay sinaway sila, sinabing hindi nila nilinlang ang tao, kundi ang Diyos mismo. Sa pagkakataong ito, ang Espiritu Santo ay tinawag na Diyos sa pamamagitan ng mga salita ni Pedro, na nagpatibay ng kanyang posisyon bilang bahagi ng Trinidad. Habang pinag-iisipan niya ang lahat ng kanyang natutunan, isang bagay ang malinaw kay Miguel, ang Espiritu Santo ay higit pa sa isang simpleng gabay, siya ay Diyos na nagbibigay ng buhay, karunungan, at direksyon. Narito siya sa ating paligid, hindi upang tingnan tayo mula sa malayo, kundi upang maging bahagi ng ating araw-araw na buhay. Ang mga salita ng kanyang ina ay biglang bumalik sa kanyang isipan, hindi siya isang simpleng lakas.
Ngayon, sa mas malalim na pagkakaintindi ni Miguel, nakita niyang hindi lamang isang tahimik na gabay ang Espiritu Santo, kundi isang mapagmahal na Diyos na nagnanais makilala siya ng bawat isa sa atin. Mula sa kanyang pagninilay, mas lumalim ang pagkakilala ni Miguel sa Espiritu Santo, ngunit may isa pang tanong ang bumagabag sa kanya: kung siya ay Diyos, paano ko malalaman ang mga paraan kung saan siya kumikilos sa mundo at sa buhay ng tao? Isang umaga, bumisita siya sa kanyang kaibigang si Tomas, isang lalaking malapit sa Diyos at kilalang kwentista sa kanilang komunidad. Habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng lilim ng malaking puno, inilahad ni Tomas ang kwento ng mga dakilang gawa ng Espiritu Santo na kanyang nabasa sa banal na kasulatan. Habang nakikinig, unti-unting nabuhay ang mga imahe sa isipan ni Miguel, ang mga himala, ang paglikha, at ang kapangyarihan na dala ng Espiritu. Unang inilahad ni Tomas ang kwento ng paglikha. Sa simula pa lang, sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad sa ibabaw ng mga tubig, nagbibigay buhay at anyo sa lahat ng bagay. Ipinaliwanag niya kung paanong sa bawat paggalaw ng Espiritu, unti-unting nahubog ang mundo, ang mga bundok, ang karagatan, at ang kalangitan. Hindi lang siya nagbigay liwanag, patuloy ni Tomas, siya rin ang nagbigay buhay. Parang sa bawat pintig ng ating puso, may Espiritu Santo na naglalakbay sa ating dugo. Napaisip si Miguel. Kung sa simula pa lang ay kasama na natin ang Espiritu, narito rin ba siya sa bawat sandali ng ating buhay ngayon? Sa susunod na kwento ni Tomas, nalaman ni Miguel ang tungkol sa mga dakilang himala ng Espiritu Santo sa Bagong Tipan. Ikinuwento ni Tomas ang mga sandaling dumating ang Espiritu sa anyo ng apoy sa aklat ng mga gawa, bumaba sa mga alagad ng Diyos, at binigyan sila ng lakas upang mangaral sa iba't ibang wika. Isipin mo, Miguel, sabi ni Tomas na puno ng sigla, ang mga taong walang alam sa ibang lengguwahe ay biglang nakapagsalita sa lahat ng dialekto sa ilalim ng araw. Iyon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, kayang magbukas ng daan para sa pagkakaunawaan. Napahanga si Miguel sa mga kwento, lalo na nang marinig niya ang tungkol sa mga panahon kung saan ang Espiritu Santo ay nagpapagaling ng mga may sakit at bumubuhay sa mga patay. Inalala ni Tomas ang mga salaysay tungkol kay Jesus, kung saan sinabi niya na ang mga himala ay nagaganap sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Isang halimbawa dito ay ang pagbibigay buhay kay Lazaro at ang mga makapangyarihang pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa mga tao sa tulong ng Espiritu. Ang Espiritu ay nagbibigay buhay at nagpapagaling, tanong ni Miguel na may kislap ng pananabik sa kanyang mata. Sagot ni Tomas, sa katunayan, ayon sa mga alagad, ang Espiritu rin ang nagbangon kay Jesus mula sa mga patay. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Habang binabalikan ni Miguel ang bawat detalye ng mga himala, napaisip siya kung paano nagpatuloy ang Espiritu Santo sa paggabay at pagpapagaling sa mga tao ngayon. Sa bawat kwentong kanyang narinig mula kay Tomas, mas lalo siyang humanga sa Espiritu bilang isang makapangyarihang puwersa na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lamang mga himala ang nagiging gawain ng Espiritu, siya rin ang nagpapakita ng katotohanan at nagbibigay linaw sa mga pag-aalinlangan ng bawat tao. Hindi na nakapagpigil si Miguel at tahimik na nanalangin, Espiritu Santo, kung talagang naririto ka, gabayan mo ako na mas makilala ka pa. Habang mas lalo pang nahuhulog si Miguel sa pag-unawa sa Espiritu Santo, isa na namang tanong ang umusbong sa kanyang isipan. Paano nga ba siya naiba sa isang simpleng puwersa? Kung siya ay Diyos, mayroon ba siyang sariling damdamin, pag-isip at kalooban? Isang gabi, habang naglalakad si Miguel pauwi mula sa simbahan, nakita niya ang kaibigang si Andres na nakaupo sa isang bangko sa gilid ng kalsada. Nilapitan niya ito at napansin niyang tila may malalim na iniisip ang kaibigan. Nang tanungin siya ni Miguel kung ano ang bumabagabag sa kanya, napangiti lamang si Andres at sinabing, "Alam mo, minsan parang may nakikinig sa atin kahit wala tayong kausap." Natigilan si Miguel sa sagot ni Andres. Espiritu Santo ba ang tinutukoy niya? Hindi niya napigilan ang kanyang pag-usisa at nagtanong, "Paanong pakiramdam na may nakikinig sa iyo?" Tila nakuha ni Andres ang ibig niyang sabihin. "Miguel," sabi ni Andres, "minsan, kapag ako'y nag-iisa, parang may nagpapakalma sa akin. Pakiramdam ko'y may nagmamasid sa aking mga pagluha, at may nag-aalaga sa aking mga sugat sa puso." Napakagatlabi si Miguel habang pinakikinggan ang kanyang kaibigan.
Biglang naging malinaw sa kanya ang isang bagay, ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang puwersa. Siya ay may kakayahang makaramdam ng ating mga sakit, makisama sa ating mga tagumpay, at manatiling tahimik sa ating mga kabiguan. Sa bawat pakiramdam ng kapayapaan na bumabalot sa atin sa gitna ng kaguluhan, sa bawat bulong ng pag-asa sa panahon ng panghihina, naroon ang Espiritu Santo bilang isang kasamang kaibigan, hindi lamang isang tagamasid. Dumaan ang mga araw, at habang pinagninilayan pa ni Miguel ang kanyang mga napagtanto, nabasa niya ang isang bahagi sa Ebanghelyo ni Juan kung saan sinabi ni Jesus, "Kapag dumating ang tagapayo, ang Espiritu ng katotohanan, siya ang gagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan." Hindi siya magsasalita ng ayon sa sarili niyang kagustuhan, kundi sasabihin lamang niya ang kanyang naririnig. Juan 16:13. Muli, nalaman niya na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang impersonal na gabay. Siya ay may sariling kalooban, ngunit sa kanyang pagmamahal at pagkakaisa sa Diyos, ang bawat bagay na ginagawa niya ay may layunin para sa ating kabutihan. Siya ay isang tagapayo, isang guro, at isang kasama. Sa muling pagbisita kay Tomas, nagtanong si Miguel tungkol sa mga damdamin ng Espiritu Santo. Pwede bang makaramdam ng galit o lungkot ang Espiritu? Pwede, Miguel, sagot ni Tomas, ang Espiritu Santo ay natutuwa sa ating mga pagsusumikap na lumapit sa Diyos, at nalulungkot kung tayo ay nalalayo. Sa Efeso, sinasabi ni Apostol Pablo na, huwag ninyong palungkotin ang Espiritu Santo ng Diyos. Dahil may puso siya, isang puso na nagmamahal, nagmamalasakit, at nagmamasid sa atin. Habang pinapaliwanag ni Tomas, naramdaman ni Miguel ang bigat ng bawat salita. Ang Espiritu Santo ay isang persona na nagmamahal sa atin at kayang masaktan ng ating mga pagkakamali, ngunit laging handang magpatawad at muling akayin tayo pabalik sa Kanya. Pag-uwi ni Miguel, naupo siya sa kanyang kama, nanalangin at tahimik na nagbulong, "Espiritu Santo, patawarin mo ako sa mga pagkakataong hindi kita pinansin. Salamat sa pagiging kasama ko sa bawat sandali. Naway mas mapalapit ako sa iyo, mas maunawaan ko pa ang iyong damdamin at hangarin para sa akin." Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ni Miguel ang presensya ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. Mula sa mga simpleng bagay tulad ng pagpili ng kanyang mga salita sa pakikipag-usap hanggang sa malalaking desisyon sa kanyang buhay, tila may gabay na laging kasama niya, tahimik ngunit matatag. Isang umaga, habang papunta siya sa trabaho, napansin ni Miguel ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Hawak ang isang maliit na sign na may nakasulat, "God Mako, tulungan mo ako." Tumigil si Miguel, nag-aalangan kung ano ang dapat niyang gawin. May mga panahong tulad nito na tila may boses sa loob niya na bumubulong, "Tulungan mo siya." Nagtataka siya kung ang boses na ito ay sa kanya lamang o may ibang nag-udyok sa kanya. Kumuha siya ng kaunting pera mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa lalaki. Ngumiti ito, ngunit ang higit na nagbigay ng init sa puso ni Miguel ay ang kapayapaan na naramdaman niya pagkatapos niyang tumulong. "Salamat," ang bulong ng lalaki, ngunit sa mga salitang iyon, para bang ang Espiritu Santo mismo ang nagpasalamat sa kanya. Sa loob-loob niya, napagtanto ni Miguel na hindi lang ito simpleng gawa ng kabutihan. May puwersang nag-udyok sa kanya, isang presensya na nagpapakita ng pagmamalasakit at pagkalinga sa kapwa. Habang tumatakbo ang mga araw, mas napansin ni Miguel ang mga maliit na bulong sa kanyang puso. Ang mga bulong na ito ay tila gabay na nagpapaalala sa kanya na maging maingat, maging mapagmahal, at maging matatag sa kanyang pananampalataya. Hindi lahat ng mga sandali ay madaling sundin ang mga ito, ngunit sa tuwing sinusunod niya ang gabay ng Espiritu, nararamdaman niya ang isang kakaibang kaligayahan. Isang gabi, habang nagdarasal siya, naisip niya ang tungkol sa frutos ng Espiritu na nabanggit sa aklat ng mga Galasya: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Nagtanong siya sa kanyang sarili, paano ko maisasabuhay ang lahat ng mga ito? Sa gitna ng kanyang pagninilay, biglang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Jesus, "Kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, siya ang gagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan." Muli niyang nadama ang Espiritu Santo na bumabalot sa kanya, nagbibigay linaw sa kanyang mga katanungan. Napagtanto niya na ang mga katangiang ito ay hindi kayang matamo ng basta-basta,
kundi sa pamamagitan lamang ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Espiritu Santo. Bawat araw ay pagkakataon upang palagin ang mga bertud na ito, at ang Espiritu ang tumutulong upang maisakatuparan niya ang mga ito ng kusa at may kagalakan. Hindi nagtagal, napansin din ng kanyang mga kaibigan at pamilya ang mga pagbabagong ito. Mas mahinahon si Miguel, mas mapagpasensya, at mas maunawain sa kanyang mga mahal sa buhay. May mga pagkakataon na sinusubok ang kanyang pasensya sa trabaho o sa mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit sa bawat oras na nararamdaman niya ang puot o pagkairita, bumubulong ang Espiritu sa kanyang puso, huminga ka ng malalim, at tandaan mo na ako'y naririto. Ang bawat simpleng tagumpay sa pagsunod sa mga bulong ng Espiritu ay nagiging isang maliit na hakbang patungo sa mas malalim na pananampalataya at pagkatao. Sa bawat araw, nararamdaman ni Miguel ang pagbabago sa kanyang buhay, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa kapangyarihang gumagabay sa kanya mula sa kalooban. At sa bawat gabing siya'y natutulog, isang tahimik na dasal ang bumubulong mula sa kanyang puso. Espiritu Santo, manatili ka sa aking buhay, sa bawat araw at sa bawat sandali. Habang lumalalim ang pag-unawa ni Miguel sa presensya ng Espiritu Santo sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng mas malakas na hangaring makilala pa ng higit ang Espiritu. Nais niyang maramdaman ang Espiritu Santo hindi lamang sa mga oras ng pangangailangan, kundi sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa isip niya, paano ko mas mapapalalim ang koneksyon ko sa kanya? Isang gabi, kinausap niya si Tomas at tinanong, paano mo ba mas pinapalapit ang sarili mo sa Espiritu Santo? Napangiti si Tomas at tinapik ang balikat ni Miguel. Miguel, ang Espiritu Santo ay tulad ng isang kaibigan na laging naririyan. Kailangan mo lang ng bukas na puso at panalangin upang maramdaman siya. Maglaan ng oras, tahimik na oras kung saan hindi ka lamang nagsasalita, kundi nakikinig din. Mula sa gabing iyon, nagsimula si Miguel ng isang bagong disiplina, ang paglalaan ng tahimik na oras tuwing umaga. Bago pa man sumikat ang araw, nagigising siya, umuupo sa isang tahimik na sulok, at pinakikinggan ang bawat bulong ng kanyang puso. Ang kanyang panalangin ay hindi na lamang mga salita ng paghingi ng tulong, kundi isang matapat na pakikipag-usap, isang pagbubukas ng kanyang sarili sa Espiritu. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang naramdaman ang isang pagkamapitagan at kapayapaan na bumabalot sa kanya. Sa gitna ng kanyang mga tahimik na panalangin, nagsimulang lumalim ang kanyang pag-unawa sa mga bagay na dati di niya ganap na naintindihan. Natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng sagot, minsan, ang katahimikan ang mismong kasagutan ng Espiritu Santo. Ang kanyang mga pagdududa at pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng tiwala at pananampalataya. Isang umaga, habang siya'y tahimik na nananalangin, isang katanungan ang bumangon sa kanyang isip, Espiritu Santo, paano mo ako gustong gamitin upang makatulong sa iba? Wala siyang inaasahang sagot, ngunit sa kanyang puso, biglang sumilay ang imahe ng isang batang nag-iisa sa kalsada, tila nangangailangan ng tulong. Kinabukasan, sa paglalakad niya sa bayan, laking gulat niya nang makita ang eksaktong batang nakita niya sa kanyang panalangin. Nakaupo ito sa gilid ng daan, malungkot ang mukha at tila nawawala. Agad siyang lumapit at tinanong ang bata, ayos ka lang ba? May hinahanap ka ba? Napaangat ng tingin ang bata, namumula ang mga mata at takot ang mababasa sa kanyang mukha. Hindi ko po alam kung paano ako makakauwi, sagot nito ng may kaba. Dahil sa kanyang patnubay, tinulungan niya ang bata na makauwi sa kanyang pamilya. Sa mga sandaling iyon, natanto ni Miguel na ang Espiritu Santo ay nagpapahayag hindi lamang sa mga bulong sa kanyang puso, kundi pati na rin sa mga simpleng pagkakataon kung saan siya ay nagiging tulay ng pagmamahal sa iba. Mula noon, ang kanyang relasyon sa Espiritu Santo ay hindi na lamang isang panalangin tuwing may pangangailangan, kundi isang bukas na komunikasyon sa bawat sandali. Natutunan niyang kilalanin ang mga pagkakataon kung saan ang Espiritu ay nagtutulak sa kanya na maging bahagi ng mga buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang araw-araw na pamumuhay ay nagkaroon ng bagong layunin, ang maging kasangkapan ng Espiritu sa pagpapakalat ng kabutihan at pagmamahal. Sa bawat araw na nakalipas, mas naging malinaw kay Miguel na ang Espiritu Santo ay hindi lamang gabay, siya ay isang tunay na kaibigan na laging naroroon. Habang patuloy na binubuo ni Miguel ang kanyang relasyon sa Espiritu Santo,
Unti-unti niyang napapansin ang mga pagbabago sa kanyang sarili, mga pagbabago na dati tila imposible niyang makamit. Mula sa kanyang dating madaling magalit, ngayon ay mas may kontrol na siya sa kanyang emosyon. Mas madali niyang naaabot ang kapayapaan, at mas madali rin siyang magpatawad. Isang araw, nakaupo si Miguel kasama ang kanyang pinsang si Carlo, na mahilig magkwento tungkol sa kanyang mga problema sa buhay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Carlo ang kakaibang pagbabago sa kanyang pinsan. Alam mo, Miguel, parang mas kalmado ka ngayon kaysa dati. Hindi ka na madaling magalit o mairita, kahit na paulit-ulit akong nagkukwento sa'yo. Napangiti si Miguel. Alam niyang ang pagbabagong ito ay hindi lamang dahil sa kanya, kundi dahil sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong malinaw sa kanya na ang mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, ay mga palatandaan ng kanyang presensya sa buhay ng isang tao. Hindi lamang ito mga bertud na pinipilit na linangin, kundi mga biyayang dumarating sa bawat sandali ng pakikipag-ugnayan sa Espiritu. Isa pang mahalagang bunga ng Espiritu ang natutunan ni Miguel, ang pag-ibig. Sa gitna ng mga panalangin at pakikipagkapwa, natutunan niyang unahin ang iba bago ang kanyang sariling kagustuhan. Kung dati-rati mabilis siyang magtampo o magkimkim ng galit, ngayon ay mas bukas siya sa pagpapatawad at pangunawa. Sa bawat pagkakataong may nakakasakit sa kanya, may isang munting tinig na bumubulong sa kanyang puso, piliin mong magmahal, katulad ng pagmamahal na natatanggap mo mula sa akin. Hindi naging madali ang bawat pagsubok na dumaan sa kanya. May mga oras na nakaramdam siya ng hirap at pag-aalinlangan, lalo na sa mga pagkakataong nasasaktan siya, o may hindi nauunawaan sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit sa mga panahong ito, palaging naroon ang Espiritu Santo, nagbibigay ng lakas na maging mapagpasensya, at patuloy na magmahal sa kabila ng lahat. Isang gabi, bago siya matulog, inisip ni Miguel ang lahat ng mga pagbabagong ito sa kanyang buhay. Napagtanto niya na ang mga bunga ng Espiritu ay hindi lamang mga magagandang katangian, ang mga ito ay mga palatandaan ng isang buhay na puno ng presensya ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na nararamdaman niyang nais niyang maging mabuti, mapagpatawad, at mapagmahal, alam niyang ang Espiritu Santo mismo ang kumikilos sa kanyang puso. Sa huli, natutunan niyang ang mga bunga ng Espiritu ay hindi bunga ng sariling pagsisikap, kundi resulta ng isang pusong bukas at tumatanggap sa presensya ng Espiritu Santo. At sa bawat hakbang ng kanyang buhay, nagiging mas malinaw na ang mga bungang ito ay patuloy na magiging gabay at liwanag sa kanyang landas. Habang mas lumalalim ang ugnayan ni Miguel sa Espiritu Santo, unti-unting naramdaman niya ang isang bagong panawagan sa kanyang puso. Isang pagnanasa na hindi niya lubos maipaliwanag, isang tawag na tila naghihintay lamang na siya'y tumugon. Miguel, ikaw ay tinatawag upang maglingkod. Ikaw ay tinatawag upang maging liwanag sa iba, ang bulong na naririnig niya sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang mas madalas siyang lapitan ng mga tao para humingi ng payo o makipag-usap tungkol sa kanilang mga pinagdadaanan. Minsan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya sa simbahan at nagtanong, bakit ba ganito ang buhay? Bakit maraming pagsubok? Sa halip na magbigay ng agarang sagot, naupo si Miguel sa tabi ng matanda, hinawakan ang kanyang kamay at tahimik na nanalangin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang Espiritu Santo na gumagabay sa kanya, nagbibigay ng tamang salita para aliwin ang naghihinagpis na puso. Sa bawat tao na lumalapit sa kanya, lalo niyang naintindihan na ang tawag ng Espiritu Santo ay hindi lamang tungkol sa kanyang sariling paglalakbay, kundi tungkol sa pagtulong sa iba na maramdaman din ang presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nagsimula siyang magbahagi ng kanyang sariling karanasan, at kung paano siya tinulungan ng Espiritu Santo sa kanyang mga takot, pag-aalinlangan, at mga hamon. Naging misyon ni Miguel ang maging instrumento ng Espiritu sa kanyang komunidad. Hindi niya kailangang mangaral sa harap ng maraming tao o gumawa ng malalaking bagay. Sa simpleng pagngiti sa mga taong nakakakita ng kanyang pagbabago, sa pagiging mapagpasensya sa kanyang pamilya, at sa kanyang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa mga tao sa kanyang paligid, nagiging malinaw sa kanya na ang Espiritu Santo ang nagdadala sa kanya upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Isang hapon, nagtipon ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay para sa isang simpleng panalangin.
Sa gitna ng kanilang pagdarasal, nadama ni Miguel ang kapayapaan na tila niyayakap ang kanilang grupo. Nang matapos ang panalangin, lumapit ang isa niyang kaibigan at sinabi, "Miguel, napakalalim ng pananampalataya mo ngayon. Ano ang nagbago sa iyo?" Ngumiti si Miguel at tahimik na tumugon, "Ang Espiritu Santo ang nagbago sa akin. Siya ang nagbibigay ng direksyon at kapayapaan sa akin. Ngayon, ang lahat ng aking ginagawa ay may layunin, hindi lamang para sa akin, kundi para sa iba." Sa mga sandaling iyon, alam niya na ang kanyang misyon ay hindi natatapos sa kanyang sarili. Ibinigay ito sa kanya upang magpatuloy na maglingkod at maging patunay ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Sa bawat araw, bawat desisyon, at bawat pagtugon sa tawag ng Espiritu Santo, lalong tumibay ang pangako ni Miguel. Naging buo ang kanyang pananampalataya at nais niyang ang kanyang buhay ay maging isang tulay para sa iba patungo sa Diyos. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment ang salitang binago. Para malaman ko na sinamahan mo kami hanggang sa dulo ng video at parte ka ng mga tunay na naghahangad ng malalim na pagbabago. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito.